Nang ibang bansa ang asawa, mag-isa kong inalagaan ang biyenang na stroke. Sa binggit ng kamatayan, hinawakan niya ang kamay ko at ipinagkatiwala ang lupang nagkakahalaga ng ₱100 milyong. Huwag mong hahayaang malaman niya. 3 araw ang lumipas, natulala ako sa katotohanan. Ako si Maria, 28 taong gulang. Nag-asawa ako sa edad na 20 at 8 taon na akong manugang sa pamilya Cruz. Ang asawa ko ay si Jose, 22 taong gulang. Ang anak naming lalaki, si Juan, ay 7 taong gulang na. Nasa edad siya kung saan palagi niyang tinatanong, bakit hindi pa umuuwi si Papa sa atin, Mama? Ang biyenan kong babae ay si Aling Tess, 59 taong gulang. Dati, siya ay isang masiglang may-ari ng isang sari-sari store sa kanto, palaging nakangiti at mabilis kumilos. Ngunit ngayon, nakahiga na lamang siya rito, payat na parang isang tuyong patpat. Si Juan ay ipinagbilin ko muna ngayong gabi sa kapitbahay naming si Aling Lydia. Maaga siyang natulog, yakap-yakap pa rin ang lumang t-shirt ng kanyang ama. Para bang sa pagyakap niya rito, uuwi na ang tatay niya. Nag-text sa akin si Aling Lydia. Huwag kang mag-alala sa nanay mo, ako na ang bahala sa bata. Mag-ingat ka sa daan, umuulan. Habang binabasa ko ang mensahe, nakaramdam ako ng pasasalamat at lungkot. May mga pagkakataon sa buhay ng isang babae na gusto mo lang sumandal. Pero kapag lumingon ka, kailangan mo palang tumayo sa sarili mong mga paa. Ang lamig sa provincial hospital sa gabi ay kakaiba. Gumagapang mula sa sahig hanggang sa iyong dibdib. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng mga gamot mula sa kabilang kwarto na nagpapabigat sa bawat paghinga. Sa ulunan ng kama, ang monitor ng tibok ng puso ay tumutunog ng paulit-ulit, beep, 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 na parang orasan na tumitiktak sa aking puso. Tumingin ako sa pangalan sa kama, Teresita Cruz, 1967, at biglang nanlabo ang aking mga mata. Isang buong buhay ng pagsusumikap at sa kanyang paghina, tunog na lang ng makina ang kanyang naririnig sa halip na tinig ng mga anak at apo. Umupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang malamig at tuyong kamay. Ang balat niya ay manipis at ang mga ugat ay litaw na parang mga tuyong sanga. Nakatagilid si Aling Tess at kahit malabo na ang kanyang mga mata, pilit pa rin siyang tumitingin sa akin. Maria, tawag niya. Ang boses ay paos na parang hinahangin. Opo, Nay. Nandito po ako, sagot ko habang yumuyo ko. Simula nang magkasakit siya, nasanay na akong magsalita ng mahina, sa takot na baka lalo siyang mapagod. Inayos ko ang kumot niya at pinagkiskis ang aking mga palad para uminit. Ipinatong ko ito sa likod ng kanyang kamay. Kaunting init lang, pero iyon lang ang maibibigay ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang nurse na naka-duty. Isinara niya ang kurtina at sinabing, maging kalmado lang po kayo. Mahina na po siya. Tatawagin ko ang doktor kung may kailangan. Umalis siya, nag-iwan ng amoy ng alkohol. Tumango ako, ngunit parang may bumara sa aking lalamunan. Sinilip ko ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Jose ang lumitaw. 4 na salita lang. Marami akong ginagawa. Hindi man lang nagtanong kung kamusta ang nanay niya o kung kumain na ba ako. Ganoon lang. Naalala ko kaninang hapon, bago ko dinala si inay sa ospital, 3 beses ko siyang tinawagan. Sa unang tawag, hindi niya sinagot. Sa pangalawa, sinagot niya na may inis sa boses. Nasa meeting ako. Sinabi kong nahihirapan huminga si inay, ngunit, sige lang ang sagot niya bago ibinaba. Sa pangatlong tawag, hindi na niya sinagot. Nag-text ako, malubha na si inay. Pwede ka bang umuwi? Nakita kong sent na ang mensahe, pero walang sagot. Sa labas, tumitilaok ang ulan sa salamin. Sa loob ng kwarto, ang beep-beep ay patuloy na tumutunog ng walang awa. Sabi nila, ang dahon ay babagsak pabalik sa puno. Pero bakit ang punong ito ay kailangang hintayin ang isang manugang na magbantay sa bawat hininga? Biglang gumalaw si Aling Tess at hinawakan ang aking pulso. Isang mahinang hawak, pero nagulat ako. Nay! Masakit po ba? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Umiling siya ng dahan-dahan. Bumubuka-sara ang kanyang mga labi na parang may gustong sabihin, ngunit kinakapos sa hininga. Inalok ko siya ng tubig, pero umiling lang siya. Biglang bumalik ang mga alaala.
Noong bagong kasal ako, mahirap lang kami, pero laging may nakasalang sakalan. Sabi ni Aling Tess, hindi man tayo mayaman, pero dapat may pagmamahalan tayo. Binibigyan niya ako ng pinakamasarap na parte ng isda, habang sa kanya ang ulo. Nahihiya ako, pero tatawa lang siya at sasabihing, bata ka pa, kumain ka para lumakas. Naniwala ako noon na kung magtitiis lang ako, magiging maayos ang lahat. Pero may mga dagat na hindi nilikha ng langit, kundi ng puso ng tao. May kasabihan, kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Natatakot akong si Juan ang magdurusa dahil sa mga pagkakamali ng mga nakatatanda. Biglang humigpit ang hawak ni Aling Tess sa aking kamay. Hindi na ito mahina, para itong isang huling paalala. Tumingin ako sa kanya at tumingin din siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malalim at malinaw. Makinig ka, anak. Bulong niya, bawat salita ay parang hinihila mula sa kanyang dibdib. Opo, Nay. Sabihin niyo lang po. Nakikinig ako, sabi ko, pilit pinapakalma ang boses habang ang puso ko ay kumakabog. Tumingin siya sa pinto na parang takot na may makarinig. Itinaas niya ang nanginginig na daliri at itinuro ang ilalim ng kanyang unan kung saan may isang maliit na telang supot. Akmang kukunin ko na ito. Pero hinila niya ang kamay ko at umiling. Gusto niyang ipaunawa na hindi ito dapat dalos-dalosin. Napalunok ako. May kaba na gumapang sa aking likuran. Wala si Jose, at ang biyenan ko ay nakatingin sa akin na parang may ipinagkakatiwala. Jose, huwag mong pagkakatiwalaan ng lubos. Sabi niya ng putol-putol, sapat na para manigas ako. Natigilan ako. Bago pa ako makapagtanong, nagsimula na siyang humingal, ang dibdib ay umaangat at bumababa. Dali-dali kong pinindot ang bell para tawagin ang nurse, habang hawak ang kanyang kamay at bumubulong, Nay, nandito lang po ako. Pumasok agad ang nurse at doktor. Nag-usap sila ng pabulong. Tumingin sa akin ang doktor at sinabing, ihanda niyo na po ang inyong sarili. Ang mga salitang iyon ay parang malaking bato na bumagsak sa akin. Umupo ako, hindi makaiyak. Pero ang lalamunan ko ay parang pinupuno ng usok ng kandila. Sa labas, patuloy pa rin ang ulan. Sa loob, ang makina ay tumutunog pa rin. At sa puso ko, isang malaking puwang ang nabuksan. Hindi lang dahil sa takot na mawala ang aking biyenan, kundi dahil alam kong mula sa sandaling ito, may mga katotohanan na hindi ko na pwedeng balewalain. Pagkasabi ng doktor, pakiramdam ko ay may humigpit sa aking dibdib. Sabi ng matatanda, may takdang oras ang buhay at kamatayan, pero sino ba ang handa kapag kaharap na ito? Tumango na lang ako, naninigas ang bibig. Hinila ng nurse ang kurtina at sinabihan akong huwag guluhin si inay. Umalis sila, iniwan kaming dalawa sa ilalim ng maputlang ilaw. Pahirapan na ang paghinga ni Aling Tess, ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang bumubukas na parang pilit kumakapit. Yumuko ako at kahit nanginginig ang boses, sinikap kong maging magalang. Nay, kung may bilin po kayo, sabihin niyo lang. Makikinig po ako. Itinaas niya ang kanyang payat na kamay, hindi na kasing higpit ng dati. Pero ang dulo ng kanyang mga daliri ay pilit pa rin kumakapit sa akin, parang isang taong nalulunod na nakahawak sa isang dayami. Mabilis siyang sumulyap sa pinto at pilit na ibinuka ang mga labi. Buksan mo ang supot sa ilalim ng unan. Sa pagkakataong ito, pinayagan na niya akong kunin ang maliit na telang supot. Luma na ito, pero matibay ang tahi at nakatali ng isang matigas na sinulid. Binuksan ko ito. Sa loob, may isang tumpok ng mga nakatuping papel at isang makapal na sobre. Bago ko pa masuri ng mabuti, umubo siya ng malakas at ang kanyang mga mata ay naningkit na parang nagpapaalala na huwag magmadali. Makinig ka muna sa akin bago mo tingnan yan, bulong niya. Sunod-sunod akong tumango. Marami na akong tiniis sa buhay na ito. Pero ngayon lang ako nakaramdam na ganito kaliit. Nakaupo, nakikinig sa isang huling habilin na maaaring magbago sa kapalaran naming mag-ina. Pumikit sandali si Aling Tess na parang nag-iipon ng lakas. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata at diretsong tumingin sa akin. Ang tingin niya ay hindi na tingin ng isang may sakit, kundi tingin ng isang ina na matagal at malalim na nag-isip. Ang lupa. 1,000 metro kwadrado. Matagal ko nang binili, sabi niya ng mabagal. Bawat salita ay parang hinihila mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib.
Nasa tabi na ngayon ng bagong highway. May tumatawad na ng 100 milyong piso. Narinig ko iyon at parang umikot ang aking mundo. 200 milyon? Ni minsan ay hindi pa ako nakahawak ng higit sa ilang 10,000 piso. Sa buong buhay niya sa pagtitinda sa sari-sari store, sa pagtitipid sa bawat pakete ng vetsin at bote ng patis, hindi ko akalain na makakaipon siya ng ganoong kalaking halaga. Natulala ako at nakalimutang huminga. Nay, 200 milyon po ba kamo? Bulong ko, takot na baka mabasag ang isang marupok na bagay kung lalaksan ko ang aking boses. Dahan-dahang tumango si Aling Tess. Nanginginig ang kanyang mga labi, pero ang boses niya ay medyo tumatag. Para sa inyo, yan ni Juan. Nang marinig ko ang pangalan ng anak ko, biglang nangati ang aking ilong. Tumingin ako sa kanyang kamay, sa kanyang humpak na mukha, at bigla kong naunawaan. Hindi pera ang pinag-uusapan niya, kinabukasan ang tinutukoy niya. Sabi nila, mas mahalaga ang pamanang pagpapala kaysa sa kayamanan. Sinusubukan niyang iwanan ang kanyang apo ng isang pagpapala, gamit ang lahat ng natitira niyang katinuan. Napalunok ako. Pero, Nay, si Jose po? Anak niyo po siya? Bakit? Agad na hinigpitan ni Aling Tess ang hawak sa aking kamay. At ang kanyang mga mata ay nanlaki, isang malinaw na babala. Pilit niyang itinaas ang kanyang baba, binibigkas ang bawat salita na parang ipinupukpok. Huwag mong hahayaang malaman niya. Nanlamig ang aking likod. Ang mga salitang iyon ay hindi isang ordinaryong bilin. Ito ay isang babala mula sa isang taong nakakita ng isang bagay na nakakatakot. Nauutal kong sinabi, "Bakit po hindi pwedeng malaman ni Jose? Asawa ko po siya." Ama ni Juan. Humingal si Aling Tess at ang kanyang lalamunan ay humuhuni. Agad kong hinaplos ang kanyang likod, pero umiling siya. Senyales na kailangan kong makinig pa. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng awa at sakit na parang may gusto siyang sabihin ngunit hindi niya mabuo. Naipaayos ko na ang mga papeles, patuloy niya. Ang boses ay parang pira-pirasong nahuhulog. May selyo na mula sa munisipyo. Legal mong maibebenta, walang makakahabol. Binuksan ko ang mga papel at mabilis na tiningnan. Nakita ko ang mga pulang selyo, mga pirma, at ang mga pangalan. Hindi ako eksperto sa batas, pero naiintindihan ko ang isang bagay. Inihanda na niya ang daan para sa akin, inihanda ng maigi na para bang natatakot siyang maisusukol ako sa isang sulok. Pumikit si Aling Tess. May luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata. Sinabi niya ng halos pabulong, "Anak, sa buhay, ang sobrang kasakiman ay nakakasama." Natatakot ako para sa kanya. Natigilan ako. Bigla kong naalala ang mga tawag ni Jose nitong mga nakaraang araw. Ang boses niya ay palaging iritado. Kapag sinasabi kong kulang ang pera para sa gamot, sige lang ang sagot niya. Minsan, sinabi kong nami-miss na siya ni Juan. Pero sumagot siya ng pagalit. "Huwag niyo akong guluhin." Sinabi ko sa sarili ko noon na normal lang na maging mainitin ang ulo ng isang lalaking nagtatrabaho sa malayo. Pero ang mga salita ng biyenan ko ngayon ay parang isang malakas na sampal sa aking kawalang malay. Gusto kong itanong kung ano ang ginawa niya, pero hindi ko magawa. Natatakot ako sa sagot na maaaring dumurog sa aking puso. Iminulat ni Aling Tess ang kanyang mga mata at tumingin sa akin na parang nakikiusap. "Maria, itago mo ito para sa akin, para sa apo ko. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko." Ang mga salitang "ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko" ang nagpaiyak sa akin. Tumulo ang mainit kong luha sa likod ng kanyang kamay. Agad kong pinunasan, ayokong makita niyang mahina ako. Pero habang pinupunasan ko, lalo itong dumadaloy. 8 taon akong manugang. Nag-alaga sa kanya, kay Juan, sa tindahan, at sa bahay. Akala ko matatag na ako. Pero ang tao pala ay matatag lang hanggang sa tamaan ang kanyang kahinaan. "Makakaasa po kayo, Nay." Pangako, sabi ko, na parang nangangakong aalagaan ko si Juan, naiingatan ko ang bilin niya. Dahan-dahang tumango si Aling Tess. Ang kanyang mga mata ay medyo gumaan, na parang nabunutan ng tinik. Pagkatapos ay bigla siyang napakunot noo, at ang kanyang paghinga ay bumilis. Nataranta ako at pinindot ang bell para tawagan ng nurse. Narinig ko ang mga yabag, ang pagbukas ng pinto, at ang mga utos ng doktor. Ang lahat ay parang ugong sa aking tainga. Habang sinusuri siya,
Pilit na ibinaling ni Aling Tess ang kanyang ulo sa akin. Ang kanyang kamay ay hinanap ang kamay ko sa huling pagkakataon. Agad ko itong hinawakan at idinikit sa aking pisngi. Ang kanyang balat ay kasing lamig ng hamog. "Nay, nandito po ako. Huwag kayong matakot," sabi ko, pero ako mismo ang natatakot. Tumingin sa akin si Aling Tess, sa kanyang mga mata, wala ng paninisi, wala ng galit. Mayroon lamang isang kakaibang bagay. Ang determinasyon ng isang taong nakapili ng tamang tao na pagkakatiwalaan. Bumuka ang kanyang mga labi na parang may idadagdag pa. Pero wala nang hininga. Biglang nagbago ang ritmo ng makina sa tabi ng kama. May sinabi ang doktor na hindi ko narinig. Nakita ko na lang ang mga daliri ni Aling Tess na dahan-dahang bumitaw sa aking kamay, kasing gaan ng isang dahon na nahuhulog sa lawa. Isang sandali ng katahimikan, at pagkatapos ay may gumuho sa loob ng aking dibdib. Hindi ako sumigaw, nakaupo lang ako. Nakatitig sa aking kamay na nananatili pa rin ang lamig niya na parang hawak ang isang bilin na hindi man lang uminit. Sa labas ng pasilyo, isinara nila ang kurtina. May humawak sa aking balikat at sinabing, "Nakikiramay po ako." Tumango ako bilang tugon. Sa aking kamay, ang telang supot ay mas mabigat kaysa sa anumang bagay na nahawakan ko. Kinuha ko ang aking telepono. Ang screen ay tahimik pa rin, walang kahit isang missed call mula kay Jose. Tiningnan ko ang mukha ni Aling Tess sa huling pagkakataon. Bigla kong naalala ang madalas niyang sabihin noong malakas pa siya. Ang tubig ay dumadaloy sa mababang lugar. Ang taong nabubuhay ay dapat marunong umiwas. Noong gabing iyon, naintindihan ko. Mula ngayon, hindi na ako pwedeng mabuhay ng walang pakialam. Kailangan kong matutong umiwas para sa anak ko at para sa sarili ko. Hindi ko na matandaan kung paano ko inasikaso ang mga papeles. Ang alam ko lang, habang inuuwi namin si inay, patuloy pa rin ang ulan at ang daan sa probinsya ay madulas na parang pinahiran ng mantika. Huminto ang ambulansya sa tapat ng bahay. Nagsilabasan ang mga kapitbahay at napuno ang bakuran. Lahat sila ay nagsasabing, kawawa naman si Aling Tess, napakabait pa naman niya. Ang mga salita ng pakikiramay ay parang hangin na dumaan lang, dahil ang bigat sa aking dibdib ang tanging nararamdaman ko. Naghihintay si Aling Lydia, karga si Juan sa likod ng pinto. Nang makita ako ng bata, tumakbo siya at mahigpit na yumakap sa aking baywang, tumingala at nagtanong, "Mama, nasaan si Lola?" Yumuko ako at hinaplos ang kanyang buhok. Ang labi ko ay nakakagat hanggang sa sumakit. Pagod na si Lola. "Anak." Nagpapahinga na siya. Kumurap-kurap si Juan, hindi pa lubos na naiintindihan ang salitang nagpapahinga. Lumingon siya sa paligid, hinahanap si Aling Tess na parang isang basong laging nasa hapagkainan. Niyakap ko na lang siya. Pakiramdam ko ay may tinik ng isda na bumara sa aking lalamunan. Habang nag-aayos ang mga tao ng mga mesa, nagtatayo ng tolda, at naghahanda ng mga damit panluksa, tahimik akong pumasok sa kwarto. Binuksan ko ang aking lumang kahon na lata, inilagay ang telang supot sa loob, at isinara ito. Nanginginig ang aking mga kamay. Naalala ko ang bilin ng aking biyenan, malinaw na parang sinabi lang niya sa tabi ko. Ang isang sikreto, habang mas mahalaga, ay dapat mas malalim ibaon. Ang apoy na malapit sa dayami, sa katagalan ay magliliyab. Natakot ako na, sa isang pagkakamali, lahat ay magiging abo. Kinabukasan, eksaktong 6:00 ng umaga, nagsimulang tumugtog ang malungkot na musika para sa patay. Sa kusina, kumukulo ang isang kaldero ng lugaw, amoy na amoy ang bawang, pero walang sinumang ginanahan. Dumating ng maaga ang ilang kamag-anak para mag-asikaso ng pagluluto, pag-aasikaso sa mga bisita, at sa altar. Ganoon ang burol sa probinsya. Malungkot, pero hindi dapat magulo. Lahat ay nagsisikap na gawin ang kanilang tungkulin. Nakasuot ako ng damit panluksa, nakatayo sa harap ng altar. Ang usok mula sa mga kandila ay umuusok, mahapdi sa mata. Tiningnan ko ang larawan ng aking biyenan. Nakangiti siya. Tulad noong malakas pa siya. Palaging sinasabi ni Aling Tess, mas mahalaga ang mabuting pagkatao kaysa sa pangalan. Ngayon, ang pangalan niya ay pinag-uusapan ng buong barangay. Samantalang ako, nakatayo rito, nasasaktan at nag-aalala dahil sa ibang ingay na maaaring dumating anumang oras. Ang ingay ng pag-aagawan.
Nag-vibrate ang telepono sa aking bulsa. Binuksan ko ito. Isang maikling mensahe lang mula kay Jose na ipinadala kagabi. Marami akong ginagawa. Parang isang biro na madalas mong makita sa social media, isang busy na walang responsibilidad. Hindi ako natawa. Nakaramdam lang ako ng lamig na gumapang mula sa aking batok hanggang sa likod. Lumapit si Aling Lydia at bumulong, "Tawagan mo ulit siya, Maria." Burol ng nanay niya. Tapos, hahayaan kanyang mag-isa diyan. Tiningnan ko siya at dahan-dahang umiling. Hindi sa ayaw kong tumawag, kundi dahil hindi ko magawa. At kahit magawa ko, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ngayong may babala na sa aking isipan mula sa taong kapapanaw lang. Halos 10:00 na ng umaga, nang pinakamarami ang mga bisita, isang van ang huminto sa gate. Bumaba si Jose, nakaitim na polo, itim na pantalon at maayos ang buhok. Sa unang tingin, mukha siyang disente. Pero ang kanyang mga mata ay palingalinga, hindi parang isang taong umuwi para magluksa, kundi para suriin kung ano pa ang natitira sa bahay. Pumasok siya, yumuko sa harap ng altar at nagsindi ng kandila. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi gumagalaw ang kanyang mga balikat. Kung hindi mo alam, aakalain mong ginagawa lang niya ang isang obligasyon kaysa sa nagpapaalam sa kanyang ina. Nang humarap siya sa mga kamag-anak, nagsalita siya ng malakas. "Nasa malayo po ako, pero pagkarinig ko ng balita, umuwi ako agad." "Napakawalang kwenta kong anak," tumango ang ilang kamag-anak. "Okay lang yan, ang mahalaga ay nakauwi ka." May tumapik pa sa kanyang balikat para aliwin siya. Nakatayo ako ilang hakbang ang layo. Nanonood at ang puso ko ay punong-puno ng pait. Hindi ko kailangan ng pag-arte. Kailangan ko lang ng katapatan, kahit isang beses lang. Nang makita ako ni Jose, lumapit siya at hinila ang aking manggas. Ang boses ay mahina pero apurado. "Kamusta ka na?" "Nasaan si Juan?" Itinuro ko si Aling Lydia na inaakay si Juan para batiin ang mga bisita. Nandoon siya. Tumango siya at agad na nagtanong, mabilis at halata, "Bago mamatay si inay? May sinabi ba siya?" Nanlamig ako sa tanong na iyon, hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa kanyang mga mata ng isang taong nag-uusisa. Pinigilan ko ang aking hininga at sumagot ng maayos, "Mahina na si inay. Sinabihan na rin kami ng doktor na maghanda. Mabilis ang mga pangyayari." Kumunot ang noo ni Jose. "Walang mga papeles? Walang ibinigay sa'yo si inay?" Mahilig siyang magtago ng kung ano-ano. Tinitigan ko siya ng diretsyo sa mata. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, kinailangan kong paalalahanan ang sarili. "Kalma lang." Sumagot ako ng maikli. "Asikasuhin muna natin ang burol ni inay, saka na natin pag-usapan ang ibang bagay." Ngumiti siya ng pilit, hindi kontento, pero agad ding bumalik sa pakikipag-usap sa mga kamag-anak. Narinig ko siyang nagkukwento tungkol sa hirap ng buhay sa Maynila, na palaging abala at walang oras, na palaging nasa meeting. Mga salitang para kaawaan siya ng mga tao. Noong mga sandaling iyon, naintindihan ko ang kasabihang santong kabayo. Hindi laging totoo, pero may mga taong habang mas magaling magsalita, mas dapat katakutan. Tanghalian, kumakain ang mga bisita, at maingay ang mga kubyertos. Abala ako sa pag-aasikaso, pagbibigay ng tubig at tuwalya. Hinila ako ng isang tiyahin at bumulong, "Maria, kumusta ang trabaho ni Jose?" Sabi niya sobrang abala kaya bihira umuwi. Pilit akong ngumiti. "Opo tita, depende po." Pagkasabi ko niyon, agad akong umalis. Ayaw kong magdagdag ng anumang salita para pagandahin ang kanyang imahe, pero ayaw ko rin siyang siraan sa araw ng burol. Ang paggalang sa yumao ay mahalaga. Kailangan ko pang panatilihin ang kapayapaan para sa aking biyenan. Dapit hapon, unti-unti nang umuwi ang mga tao. Pumasok si Jose sa kwarto, tumingin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay huminto sa lumang aparador, pagkatapos ay sa sari-sari store, na parang tinitingnan ang isang bagay na bibilhin. Humarap siya sa akin. Ang boses ay bumaba. "May mga utang ba tayo?" Sumagot ako. "Ang bayarin sa gamot at ospital. Nakalista lahat." Tumango siya at nagsabi ng isang bagay na magaan pakinggan pero tumusok sa puso. "Sige, para makompute. Ngayong wala na si inay, kailangan na nating ayusin ang lahat." Narinig ko ang salitang ayusin pero parang paghatian ang ibig niyang sabihin.
Wala akong sinabi. Tahimik ko lang dinala si Juan sa loob para palitan ang kanyang damit panluksa. Bumulong ang bata. Mama, umuwi na si Papa. Bakit hindi po ako masaya? Natigilan ako at niyakap siya ng mahigpit. Kasi namimiss ni Mama si Lola. Namimiss mo rin siya, di ba? Tumango si Juan. May luhang namuo sa kanyang mga mata. Noong gabing iyon, nang kakaunti na lang ang mga tao at ilang kamag-anak na lang ang nagbabantay, umupo ako mag-isa sa gilid ng kama, nakikinig sa hangin na humuhuni sa yero. Nakahiga si Jose sa sala, ang ilaw ng kanyang telepono ay patuloy na umiilaw, walang tigil sa pagte-text. Hindi ako nagtanong. Tumingin lang ako sa kisame at sinabi sa sarili, may paniniwala, may pag-iingat. Nangako ako sa aking biyenan at tutuparin ko ito. Pero nagsimula ko ng maramdaman ang isang bagay na gumagapang sa aming bahay. Hindi hangin, hindi ulan, kundi kasakiman. Sa pagbabalik tanaw, 8 taon na pala akong manugang sa pamilyang ito. Pero may mga alaala na parang kahapon lang nangyari. Nang dumating ako rito, 20 anyos lang ako. At si Jose ay 24. Hindi magarbo ang aming kasal, walang magarang bridal car. Isang tolda lang ang nakatayo sa bakuran, may mga hilera ng plastik na mesa at ang tunog ng karaoke ay umaalingaw-ngaw sa buong barangay. Sa probinsya, ang kasalan ay tungkol sa pakikipagkapwa-tao. Lahat ay tumutulong, may naghihimay ng gulay, may naghuhugas ng pinggan, may naghahain ng pagkain. Maagang namatay ang nanay ko, kaya kasama ko ang tatay ko noong araw na iyon. Masaya pero kinakabahan. Kinakabahan ako sa sinasabi ng mga tao na mahirap maging manugang. Pero si Aling Tess, hindi niya ako tinakot. Maliit lang siya, kayumanggi. At laging nakapusod ang buhok, hindi siya nagsasalita ng matatamis na salita. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay dinala ako sa kusina at binigyan ng isang mangkok ng mainit na ginataang bilo-bilo. Kumain ka muna anak, kanina ka pa abala. Ngayong nasa bahay ka na ng asawa mo, pamilya na tayo. Naalala ko ang ginataang iyon. Tamang-tama ang tamis, amoy gata, isang lasa ng probinsya. Ang tamis na iyon ay mas nagpakalma sa akin kaysa sa 100 pangako. Si Aling Tess ay hindi tulad ng mga biyenan sa pelikula. Isa lang siyang masipag na babae na may sari-sari store sa kanto, namumuhay ng simple. Nagbubukas ng tindahan sa umaga, nagsasara sa hapon, at nagsisindi ng kandila sa gabi. Sa aming unang gabi, wala kaming magarang kwarto. Isang sulok lang ng bahay ang inayos para sa amin, na may isang kahoy na kama at isang kulambo na medyo naninilaw na. Kinamot ni Jose ang kanyang ulo at nahihiyang ngumiti. Ganito lang muna tayo, ha? Pag-iipunan ko, para magkaroon tayo ng mas maayos na tirahan. Tiningnan ko siya noon at naawa isang lalaking simple pero tapat. Sinabi ko, hindi ako humihingi ng malaking bahay. Ang kailangan ko lang ay huwag mo akong pababayaan. Ngumiti si Jose at marahang tinapik ang aking noo. Sabi nila, kapag nagmamahal, dapat magtiwala. Heto, pagkatiwalaan mo ako. Pagkatapos ay tumawa siya na parang nahihiya sa sinabi niya. Natawa na rin ako. At pagkatapos, naramdaman ko ang kapayapaan ng isang kabataan, naniniwala na ang pagkain bukas ay magiging mas masagana kaysa ngayon, basta't magsusumikap kaming dalawa. Sa mga unang araw ko bilang manugang, sinanay ko ang sarili ko sa buhay dito. 4:30 ng umaga, gising na si Aling Tess, nagpapakulo ng tubig at naglilinis ng tindahan. Inaantok pa ako, pero kakatok siya sa pinto. Maria, anak, gising na, tulungan mo ako. Dahil bago ka, hindi kita pipiliting magtrabaho ng husto, pero mas magandang matuto ka para sa hinaharap. Ang boses niya ay parang nagpapaalala, pero hindi na nenermon. Lumabas ako, medyo clumsy pa. Tinuruan niya ako kung paano ayusin ang mga bote ng mantika para hindi matapon, kung paano ilagay ang mga instant noodles na nakaharap sa customer, at kung paano timbangin ang asukal. Nagtuturo siya sa pamamagitan ng pagpapakita, hindi sa pagsigaw. Isang araw, nabitawan ko ang isang tray ng mga itlog. Nagkalat ang mga basag na itlog sa sahig. Natigilan ako, ang puso ko ay nasa aking mga paa. Akala ko ay mapapagalitan ako. Pero nagbuntong hininga lang si Aling Tess, yumuko para pulutin ang mga basag na shell at sinabing, nabasag na, kaya linisin mo na lang.
Mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga bagay. Anak, huwag kang umiyak diyan. Nahiya ako at naantig. Noon ko lang naintindihan ang mga salitang iyon. Hindi lahat ay may sapat na pasensya para ituring na maliit na bagay lang ang pagkasira, lalo na kapag mahirap. Noong mga panahong iyon, si Jose ay nagtatrabaho malapit sa amin. Pag-uwi niya sa hapon, tinutulungan niya akong maghugas ng pinggan at magwalis. Minsan, habang naghihimay ako ng gulay, nagdala siya ng isang palanggana ng tubig at sinabing, "Huwag mo nang gawin yan, ako na." Nagpapakitang gilas pa. Ang mga lalaki ngayon, marunong na rin sa kusina, hindi lang sa paglalaro. Tiningnan ko siya. "Siguraduhin mo lang na paninindigan mo yan." Ngumiti siya. "Oo naman, kailangan nating magtulungan para umasenso. Ang pagkain namin noon ay simple lang. Kapag tag-ulan, mayroon kaming sinigang. Kapag tag-araw, paksiw na isda at isang platito ng itlog. Palaging ibinibigay sa akin ni Aling Tess ang pinakamasarap na parte. Nahihiya ako, pero sasabihin niya, "Bata ka pa, kumain ka para lumakas." Mas mahirap kapag may apo na ako. Akala ko noon ay nagbibiro lang siya, pero sa huli, naging totoo ang lahat. May isang ugali si Aling Tess. Sa pagtatapos ng araw, uupo siya sa isang maliit na mesa, bubuklatin ang isang lumang kwaderno at magsusulat. Kapag tinitingnan ko siya, ngingiti lang siya at sasabihing, "Nagsusulat para hindi makalimot. Ang pera, kapag hindi mo itinala, maglalaho na lang." Pagkatapos kukuha siya ng mga barya at perang papel mula sa kanyang bulsa, aayusin ito at ilalagay sa isang lata. Hindi siya bumibili ng mga bagong damit o pampaganda. Kapag may nagsasabing kuripot siya, sasabihin lang niya, "Ang maliit na ipon, lumalaki. Mahirap tayo, kaya kailangan nating maghanda para sa tag-ulan." Ang mga salitang maghanda para sa tag-ulan, ngayon ko lang naiintindihan, hindi lang pala para sa ulan ng langit, kundi pati na rin sa ulan ng puso ng tao. Sa mga unang taon, naniwala talaga akong mapalad ako. Hindi ako mayaman, pero mayroon akong tahanan, mainit na pagkain, tawanan, at isang biyenan na nagmamahal sa kanyang manugang sa maliit na barangay na ito. Gabi-gabi, umuupo ako sa labas, tinitingnan ang dilaw na ilaw mula sa tindahan, nakikinig sa mga motor na dumadaan, at ang puso ko ay payapa. Akala ko ay ganito na lang ang buhay ko, mabagal, simple, pero disente. Isang bagay lang ang napapansin ko. Minsan, nakikita ko si Jose na nanonood ng basketball kasama ang mga kaibigan niya. Nag-iingay sila, nag-uusap tungkol sa pustahan. Kapag nakikita niya akong nakatingin, ngingiti siya. "Anong iniisip mo? Nanonood lang kami, para masaya." Naniwala ako dahil noon siya pa rin ang lalaking umuuwi sa tamang oras, nagtatanong kung uminom na ng gamot ang nanay niya at nagbubuhat sa asawa niya para makatawid sa baha. Naniwala ako at nabuhay ako sa paniniwalang iyon sa loob ng mahabang panahon. Pero ang tiwala ay parang isang porselanang tasa. Kapag buo pa, akala mo ay matibay. Kapag may lamat na, malalaman mong isang maling hawak lang ay pwede na itong mabasag. Noong 21 anyos ako, nabuntis ako. Sa probinsya, malaking bagay ang pagkakaroon ng anak, hindi lang para sa mag-asawa kundi para sa buong angkan. Noong araw na nagpositibo ang pregnancy test, ang puso ko ay kumakabog na parang kakatapos ko lang tumakbo mula sa kabilang dulo ng barangay. Hawak ko ang test kit sa loob ng kwarto, masaya pero kinakabahan. Masaya dahil ito ang hinihintay ng lahat. Kinakabahan dahil bata pa ako, mahirap pa kami, at ang kita sa tindahan ay hindi sapat. Lumabas ako sa kusina. Nakaupo si Jose, nag-aabot ng instant noodles sa isang customer. Ipinatong ko ang test kit sa mesa at bumulong. "Jose, tingin ko buntis ako." Tumingin siya, at pagkatapos ng 3 segundo, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumawa siya ng malakas na narinig ni Aling Tess sa labas. "Anong meron at parang nanalo ka sa loto?" tanong niya. Kinamot ni Jose ang kanyang ulo. "Nay, buntis si Maria." Natigilan si Aling Tess, at biglang namula ang kanyang mga mata. Hindi niya ako niyakap tulad sa mga pelikula. Ipinatong niya lang ang kanyang kamay sa aking balikat at sinabing, "Biyaya yan, alagaan mo ang sarili mo. 9 na buwan yan, huwag kang masyadong magpagod." Pagkatapos ay tumalikod siya, nagkunwaring inaayos ang mga bote ng patis sa estante.
pero nakita kong mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata. Ang matatag na babaeng iyon ay lumambot pala kapag narinig na magkakaroon na siya ng apo. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang pagkain sa aming bahay. Nagluluto si Aling Tess ng lugaw na may pata, papaya at adobong isda para daw magkaroon ako ng gatas. Kapag morning sickness, naamoy ko pa lang ang patis ay nasusuka na ako. Hindi siya nagagalit. Tahimik lang siyang magpapakulo ng tubig na may luya at sasabihing, "Inumin mo to, anak. Ang buhay ay parang tasa, minsan mainit, minsan malamig. Ganyan din ang paglilihi, lilipas din." Nakakatawa at nakakaantig ang mga sinasabi niya. Hindi siya gaanong nakapag-aral, pero ang bawat salita niya ay may kahulugan. Isinilang si Juan isang umaga sa pagtatapos ng tag-ulan. Madilim ang langit at malakas ang hangin. Humihilab ang tiyan ko. Nataranta si Jose, tumakbo para tumawag ng sasakyan, pawis na pawis, pero pilit pa ring pinapakalma ako. "Kaya mo yan, nandito lang ako." Sa delivery room, narinig ko ang sarili kong humihingal, ang sabi ng doktor, "Konti pa!" At isang malakas na iyak ang umalingaw-ngaw, isang magandang tunog. Ang sanggol ay mapula at kulubot, pero para sa akin, siya ang aking buong mundo. Kinarga ni Aling Tess ang kanyang apo, nakangiti habang may luha sa kanyang mga mata. Ipinagmalaki niya sa buong barangay, "Ang apo kong lalaki. Pangalanan natin siyang Juan para maging matatag siya kahit saan." Nakatayo si Jose sa tabi, tinitingnan ang anak, pagkatapos ay ako. "Salamat Maria, nahirapan ka." Ang mga salitang iyon, kapag inaalala ko ngayon, ay parehong nagpapainit at nananakit sa puso. Dahil may mga pasasalamat na hindi kayang iligtas ang isang buhay kapag nagbago na ang puso ng tao. Ang mga unang buwan kasama ang anak namin ay abala pero masaya. Kapag umiiyak si Juan sa gabi, kinakarga ko siya. Nagsisindi si Aling Tess ng lampara para magtimpla ng gatas. Minsan, sa sobrang pagod, nakakatulog ako agad. Lalagyan niya ako ng kumot at bubulong. "Matulog ka muna, anak. Kailangan mo ng lakas para bukas." Naririnig ko siya at naiiyak. Sabi nila mahirap ang relasyon ng biyenan at manugang, pero noon para akong nagkaroon ng pangalawang ina. Ang sari-sari store ay bukas araw-araw. Kapag medyo malaki na si Juan, isinasakay ko siya sa baby carrier sa aking dibdib habang nagtitinda. Kinakantiyawan ako ng mga suki. Ang sipag naman ng manugang ni Aling Tess, nagtitinda habang nag-aalaga ng anak. Ngumingiti lang si Aling Tess. "Hindi yan sipag, kundi pagsusumikap. Kung hindi tayo kikilos, paano tayo kakain?" Sinimulan niya akong turuan kung paano magtala sa kwaderno ng mas maayos. Hindi na lang utang ni Aling Nena, 20 piso. Kailangan nang isulat ang petsa, ang binili, at kung kailan magbabayad, sabi niya. Kahit maliit na halaga, dapat malinaw. Ang 1 pisong mali ay maaaring maging 1,000 pisong pagkakamali. Tumango ako. Natutong mag-compute at mag-inventory. Minsan, nagkakamali ako, pero hindi siya sumisigaw. Ituturo lang niya ang mali sa kwaderno. Tingnan mo ulit. Sa lahat ng bagay, maging maingat. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking problema. Noon ko ring napansin ang isang kakaibang ugali ni Aling Tess. Kapag may sobra siyang pera, kahit ilang piso lang, itutupi niya ito at ilalagay sa isang sobre. Ang sobreng iyon ay hindi niya inilalagay sa tindahan o sa aparador. Itinatago niya ito sa isang lihim na lugar. Kapag nagtanong ako, sasabihin lang niya, para may madukot sa oras ng pangangailangan. Ang gaan ng pagkakasabi niya, pero ang tono ay matatag. May mga tanghali na walang customer. Magbibihis si Aling Tess, aayusin ang buhok at sasabihing, pupunta lang ako sa munisipyo, ikaw na muna ang bahala sa tindahan. Abala ako sa pagpapatulog kay Juan kaya opo lang ang sagot ko. Bakit naman hindi? Sa probinsya, pumupunta ang mga tao sa munisipyo para sa iba't ibang papeles. Hindi ko gaanong pinansin. Pero minsan, bumili si Aling Lydia ng mantika at sinabing, nakita ko ang biyenan mo kasama si Mr. Santos mula sa assessor's office. Sa munisipyo ba siya galing? Medyo nagulat ako. Opo, siguro po may inasikaso lang. Itinaas ni Aling Lydia ang kanyang kilay. Sinasabi ko lang, ang yaman ay parang usok, maswerte ang marunong mag-ingat. Pilit akong ngumiti,
May kaunting kaba sa dibdib, pero sinabi ko sa sarili ko na normal lang na mag-isip ng malayo ang isang ina. Mahirap kami, kaya natural lang na maging maingat siya sa pera. Noon, ang iniisip ko lang ay gatas at diaper ni Juan at kung paano hindi mauubusan ng paninda. Hindi ako nag-usisa dahil sa kultura namin ang manugang na masyadong mausisa sa biyenan ay itinuturing na tsismosa. Sa mga sumunod na taon, lumaki si Juan. 7 taong gulang na siya ngayon. Pero noon, natututo pa lang siyang gumapang at tumawag ng papa ng bulol. Sa tuwing tatawag siya, ngingiti si Aling Tess at sasabihing, "Isa pa, bibigyan ka ni Lola ng candy." Pagkatapos ay babaling siya sa akin at magpapaalala. Sa pagpapalaki ng anak Maria, kailangan ng pagmamahal at disiplina. Ang pagmamahal ay may kasamang pagtutuwid. Pero dapat may pag-unawa, nakikinig ako, at isinasa puso ang mga sinasabi niya. Ang buhay ko noon, kahit abala at kapos, ay masaya. Masaya dahil sa tawa ng anak ko, sa tulong ng biyenan ko, at sa isang asawa na, kahit papaano, ay umuuwi pa rin gabi-gabi, kumakarga sa anak, at ngumingiti sa asawa. Hindi ko alam na sa mga araw na iyon na akala ko ay payapa, ang biyenan ko pala ay tahimik na naghahanda ng isang salbabida para sa aming mag-ina. At nabubuhay ako sa mga huling araw ng katahimikan nang hindi ko namamalayan. Isang umaga iyon sa simula ng tag-araw. Hindi pa mainit pero maalinsangan na. Gumising ako ng maaga para magluto ng lugaw para kay Juan. May kasamang nilagang itlog. Sabi ng bata, kapag lugaw ni mama, nawawala ang antok ko. Natawa ako. At naisip kong ibili siya ng ice cream mamaya. Malakas pa si Aling Tess noon, medyo masakit lang ang ulo dahil sa pabago-bagong panahon. Ayaw niyang magpatingin sa doktor. Sakit lang ng ulo to, mawawala rin. Nakatayo siya sa tindahan. Inaayos ang mga bote ng patis. Habang nagko-compute, tiningnan ko siya at napanatag. Tulad ng dati. Mga 7:00, dumami ang mga customer. May bumibili ng instant noodles, may nangungutang ng mantika. Ganoon sa amin. Malapit sa isa't isa, minsan sa katapusan ng buwan pa nagbabayad. Habang nagtitimbang ng bigas si Aling Tess, bigla siyang natigilan. Nakita kong nanginginig ang kanyang kamay. Akala ko napagod lang siya, kaya sinabi ko, "Magpahinga na po kayo. Nay, ako na po ang magtitimbang." Bago pa siya makasagot, bigla siyang namutla, at ang kanyang bibig ay bahagyang tumabingi. Hinawakan niya ang kanyang noo, nanlaki ang mga mata, at biglang bumagsak. Tumama ang kanyang katawan sa gilid ng estante at may narinig akong isang malakas na kalabog. Sumigaw ako, "Nay!" At tumakbo para saluhin siya. Nataranta rin ang mga customer. May tumakbo para tumawag ng tulong. Hindi makapagsalita si Aling Tess, puro unggol lang, at may tumutulong laway sa gilid ng kanyang bibig. Nanghina ang aking mga tuhod. "Nay, naririnig niyo po ba ako?" Si Aling Lydia, na kapitbahay lang, ay mabilis na dumating at sumigaw, "Huwag mo siyang yugyugin, itagilid mo siya, itaas ang ulo." Para siyang eksperto, at sinunod ko siya, ang puso ko ay gustong lumabas sa aking dibdib. Si Juan, na papunta na sa eskwelahan, ay narinig ang sigaw at bumalik. Natigilan siya sa pinto, putlang-putla. Sinabi ko, "Juan, diyan ka lang, huwag kang lalapit." Kinagat ng bata ang kanyang labi. Namumula ang mga mata, pero sumunod siya. Isang tricycle driver ang tumulong na isakay si Aling Tess papunta sa health center at pagkatapos ay diretso sa provincial hospital. Sa tricycle, yakap ko siya habang naririnig ang kanyang hirap na paghinga. Si Aling Lydia ay nasa likod, yakap si Juan. Walang mangyayaring masama kay lola mo, apo, pero nanginginig din ang kanyang boses. Sa ospital, dinala agad si inay sa emergency room. Nakatayo ako sa labas, amoy antiseptic ang mga kamay, at ang isip ko ay blanko. Si Jose. Tinawagan ko siya ng paulit-ulit. Sa unang tawag, walang sumagot. Sa pangalawa, sinagot niya ng pagalit. "Ano yon? Nagtatrabaho ako." Mabilis kong sinabi. Ang lalamunan ko ay parang nasusunog, na stroke si inay. Nasa provincial hospital kami. "Pwede ka bang umuwi?" Katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay isang malakas na buntong hininga. "Na stroke?" "Sige." Titingnan ko.
Ang mga salitang titingnan ko ay nagpanlamig sa akin. Nasa emergency room ang nanay niya, pero ang sagot niya ay parang nag-iisip kung magkano ang gagastusin. Ibinaba ko ang telepono, ang labi ko ay nakakagat hanggang sa dumugo. Sa isip ko, sumagi ang kasabihan. Sa oras ng kagipitan, malalaman mo kung sino ang tunay. Hindi ko pa alam ang lahat, pero nakita ko na ang isang madilim na bahagi. Sinabi ng doktor na nakaligtas si Aling Tess pero may mga komplikasyon at kailangan ng masusing pagbabantay at therapy. Gusto kong matumba sa tuwa at takot. Tuwa dahil buhay pa siya, takot dahil alam kong magbabago na ang lahat. Nang payagan akong pumasok, nakita ko si Aling Tess. Nakahiga, nakabukas ang mga mata pero blanko. Halos hindi gumagalaw ang isang bahagi ng kanyang katawan. Tumingin siya sa akin, isang tingin ng kawalan ng pag-asa na tumusok sa aking puso. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Sa umaga, inihahatid ko si Juan sa eskwelahan. Sa hapon, pumupunta ako sa ospital. Sa gabi, binabantayan ko ang tindahan. Pagkatapos ay bumabalik para linisin si inay, painumin ng gamot, at subuan ng lugaw. Dati, malinis sa katawan si Aling Tess. Ngayon, kapag nahuhuli ako, naiinis siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Minsan, pilit niyang itinatago ang kanyang mukha habang pinapalitan ko ang diaper niya, may luha sa kanyang mga mata. Pilit kong sinabi, "Nay, huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Manugang niyo po ako, pero anak niyo na rin." Kumurap siya at tumulo ang luha sa unan. Ang bayarin sa ospital, gamot at pamasahe ay parang isang butas na balde na hindi napupuno. Dahil sa pagpabalik-balik ko, nababayaan ko na ang tindahan. Nagsimula akong maglista ng mas maraming utang pero ang puso ko ay parang nasusunog sa takot na hindi ko kayanin ang gastos. Umuwi si Jose pagkatapos ng 3 araw. Pumasok siya sa kwarto. Tiningnan ng ina. Pagkatapos ay ako. Hindi siya umiyak. Nagtanong lang siya ng isang bagay na parang nagko-compute. Anong sabi ng doktor? Malaki ba ang gastos? Natigilan ako. Gusto kong itanong kung mahal niya ang nanay niya. Pero nilunok ko na lang. Kailangan ni inay ng mahabang therapy. Marami ring gamot. Kumunot ang kanyang noo. Kung ganon, kailangan kong maghanap ng mas malaking pagkakakitaan. Noong gabing iyon, narinig ko siyang tumatawag sa kung sino, pinag-uusapan ang pag-alis, ang pagpunta sa Maynila. Nakahiga ako sa tabi ng kama ni inay, nakatingin sa puting kisame, at ang puso ko ay parang wala ng laman sa sobrang pagod. Sabi nila, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. Pero minsan, ang tubig pa ang siyang sumusuporta sa iyo. Si Aling Lydia ang nag-aalaga kay Juan. At minsan ay nagdadala ng nilagang gulay. Kumain ka para lumakas. Huwag kang susuko. Pagkatapos ng 1 linggo, pinauwi na si Aling Tess. Inayos ko ang isang kama para sa kanya. Bumili ng arinola at upuan para sa paliligo. Araw-araw, minamasahe ko ang kanyang mga kamay at paa. Pilit niyang ginagalaw ang kanyang mga daliri na papangiwi sa sakit. Kaya niyo yan, Nay. Tiyaga lang po. Tumango siya. Kasabay nito, nagsimulang magbago si Jose. Madalas na siyang mainis dahil sa kalat sa bahay, sa matumal na benta, at dahil hindi ako makahanap ng pera. Naging tahimik siya, at sa tuwing nagsasalita, parang nababawasan ang pagmamahal. Pagod na pagod ako, pero pinilit kong panatilihin ang kapayapaan sa bahay. Dahil may sakit si inay at maliit pa si Juan, hindi ako pwedeng bumigay. Pero mula sa pagbagsak ni inay, naramdaman kong mayroon ding bumabagsak sa aming bahay, ang kapayapaan na akala ko ay matatag. At ako, kahit hindi pa nakakahinga, ay kailangan ng matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Unang beses binuksan ni Jose ang usapan tungkol sa pagpunta sa Maynila isang gabing brownout. Madilim ang buong barangay. Nakahiga si inay sa kwarto at habang pinapaypayan ko siya, naririnig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Nakaupo si Juan sa tabi ko, nagsusulat. Mama, gagaling pa po ba si Lola? Bago ako makasagot, nagsalita si Jose. Kailangan kong umalis. Ang mga mata niya ay nakatingin sa madilim na bakuran. Magkano lang ba ang kinikita natin dito? Ang gamot ni inay. Ang pag-aaral ni Juan. Paano tayo makakaahon kung ganito lang tayo? Ibinaba ko ang pamaypay.
Saan ka pupunta? Sa Maynila, maikling sagot niya. Niyayaya ako ng kaibigan ko. Malaki ang sahod, makakapagpadala ako palagi. Ang mga salitang makakapagpadala ako palagi ay tumusok sa aking puso. Tumingin ako kay inay. Nakabukas ang kanyang mga mata, sigurado akong narinig niya ang lahat. Hindi siya nagsalita. Alam kong ayaw niyang pigilan ang kanyang anak. Sa probinsya, ang pag-alis ng isang lalaki ay para sa pagbabago ng buhay. Pero kung buhay ba o puso ang magbabago, walang nakakaalam. Bumulong ako, mahina si inay, sino ang mag-aalaga sa kanya? Nagkibit balikat si Jose. Ikaw, sino pa ba? Manugang ka, di ba? Ang mga salitang iyon ay parang biro pero kasing talim ng kutsilyo. Kinagat ko ang aking labi. Gusto kong isagot na asawa rin niya ako, ina ng anak niya. Pero nilunok ko na lang. Ayokong magkaroon ng gulo habang nakahiga si inay. Biglang gumalaw si inay. Hinawakan niya ang kumot at matagal na tiningnan si Jose. Pagkatapos ay sinabi niya ng paos. Kung aalis ka, tandaan mo, buhay pa ang nanay mo. Huwag mong pababayaan ang asawa't anak mo. Opo, sagot ni Jose. Iniiwasan ang tingin ng kanyang ina. May naramdaman akong kaba. Parang isang baso ng tubig na mukhang kalmado pero sa isang ihip lang ng hangin ay aalon. Sa mga araw bago siya umalis, naging abala si Jose. Palagi siyang may kausap sa telepono at naghahalungkat ng mga papeles. Tinanong ko kung anong trabaho ang pupuntahan niya, pero ang sagot niya ay, malalaman ko pagdating doon. Huwag ka nang magtanong. Napapagod ako. Hindi na ako nagtanong. Paano magkakasundo kung ang isa ay laging nagsasara ng pinto? Inasikaso ko ang pamasahe niya, ang mga damit at gamot. Gabi bago siya umalis, nagluto ako ng masarap na hapunan. Pagkatapos kumain ni Juan, niyakap niya ang kanyang ama. Papa, babalik ka po ba? Hinaplos ni Jose ang ulo niya. Aalis si Papa para kumita ng pera at ibili ka ng bagong bisikleta. Nagniningning ang mga mata ni Juan. Narinig mo yun, Mama? Bibilhan ako ni Papa ng bisikleta. Pilit akong ngumiti. Ang bisikleta ay walang halaga kumpara sa mga salitang mananatili ako sa tabi mo. Pero hindi iyon sinabi ni Jose. Kinabukasan, maaga akong gumising para magluto. Inalalayan ko si inay na umupo. Tiningnan niya ako. Nay, may bilin po ba kayo? Bumulong siya. Alagaan mo ang bahay. Huwag mong hayaang maliitin tayo ng iba. Pagkatapos ay bumaling siya kay Jose. Magtrabaho ka ng marangal. Huwag kang maging sakim. Kinuha ni Jose ang kanyang bag. Ibinigay ko sa kanya ang isang sobre na may kaunting pera. Kinuha niya ito at isinuksok sa bulsa. Aalis na ako. Alagaan mo si inay. Huwag mong kalimutan ang gamot niya. Hinalikan niya si Juan nang mabilis. Inihatid namin siya sa labas. Naghihintay ang bus sa kanto. Sumakay si Jose at kumaway. Tatawag ako. Sumigaw siya para marinig ng lahat. Tumango ako. Ayokong maniwala ng lubos, pero kailangan. Minsan, ang isang babae sa probinsya ay kumakapit na lang sa mga pangako. Tumakbo si Juan. Papa, umuwi ka po ha? Ngumiti si Jose at nagsara ang pinto ng bus. Umandar ito, nag-iwan ng alikabok at ingay. Nakatayo lang ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil pakiramdam ko ay biglang lumawak at nawalan ng laman ang bahay sa likod ko. Pumasok ako at narinig ang ubo ni inay. Hinawakan ako ni Juan. Mama, painumin natin si Lola ng gamot. Sige, sabi ko. Basta't nagmamahalan pa, malalagpasan ang lahat. Pero noong tanghaling iyon, tinawagan ko si Jose para itanong kung nakarating na siya. Ang sabi, the subscriber cannot be reached. Tumawag ako ulit. Ganoon pa rin. Gabi na nang mag-text siya. Nakarating na. Walang dagdag. Ibinaba ko ang telepono. Tinitingnan ang kumukulong lugaw. Ang apoy ay maliwanag. Pero ang puso ko ay unti-unting lumalamig. Biglang tumawag si inay. Maria. Tumakbo ako. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, sa buhay, huwag kang maniwala sa salita, maniwala ka sa gawa. Hindi ako nakasagot. Hinigpitan ko lang ang hawak sa kanyang kamay. Sa labas, humuhuni ang hangin. Naramdaman kong nagsisimula na akong pumasok sa isang bagong yugto ng aking buhay. Isang yugto kung saan kailangan kong maging manugang, ina at sandalan ng sarili ko. Sa unang buwan, nawala si Jose. May kaunting pag-asa pa sa puso ko. Tumatawag siya sa gabi.
at naririnig ko ang ingay sa likod. Sabi niya, nasa isang maliit na kwarto siya kasama ang mga kaibigan. Tinatanong niya kung kamusta si inay at si Juan. Masaya ako, parang isang taong uhaw na nakainom ng tubig. Nakakagalaw na po si inay ng daliri at hindi na umiiyak si Juan sa eskwelahan. Sabi ko, sige, sagot niya at ibinaba na dahil may tumatawag daw sa kanya. Kahit maikli ang tawag, sinabi ko sa sarili ko na normal lang na maging abala. Sa katapusan ng buwan, nagpadala siya ng 20,000 piso. Para sa mga taga-siyudad, maliit lang ito. Pero para sa akin noon, para itong isang salbabida. Bumili ako ng mga gamot at isda para kay inay. Habang minamasahe ko siya, sinabi ko, may pambili na po tayo ng gamot, Nay. Hindi siya ngumiti. Nagbuntong hininga lang. Ganoon siya, hindi nagpapakita ng labis na emosyon na parang takot na baka mawala agad ang saya. Si Juan naman, tuwing may tumatawag, tumatakbo agad siya. Si Papa ba yan, Mama? Minsan, nag-video call si Jose. Ipinakita ni Juan ang kanyang sulat at ang bago niyang bungi. Ngumiti si Jose, pinuri siya, at pagkatapos ay sinabing abala siya at ibinaba na. Nakangiti pa rin si Juan, pero ako, nakatingin sa madilim na screen at ang puso ko ay parang isang basong walang laman. Sa mga sumunod na buwan, patuloy siyang nagpapadala, pero paunti ng paunti. Mula 20,000, naging 10,000, tapos 10,000. Ang dahilan niya, maraming binabawas sa sahod niya. Naniwala ako, dahil ang isang manugang sa probinsya ay sanay magtiis at maghintay. Itinuon ko ang aking atensyon sa tindahan. Araw-araw, kinukwenta ko ang bawat sentimo. Minsan, kapag maraming nangungutang, sinasabi ko na lang, sige po, ililista ko. Bayaran niyo na lang po sa katapusan ng linggo. Pagkatapos ay parang kinukurot ang puso ko. Dahil ang listahan ng utang ay humahaba, pero ang bayarin sa gamot ay hindi naghihintay. Nakikita ako ni Aling Tess na nagkukumahog. Minsan, sinabi niya, huwag mong akuin lahat, anak, mababalikan yan. Pilit akong ngumiti. Kung hindi ko po aakuin, sino po? Tahimik siya sandali, pagkatapos ay nagsalita, sa buhay, may saya, may hirap. Ang nakakatakot ay yung mga taong gusto lang ng saya, pero ayaw ng hirap. Nagkunwari akong hindi narinig kung sino ang tinutukoy niya. Sa 8 buwan, dumalang na ang tawag ni Jose. Minsan sa 1 linggo, tapos minsan sa 2 linggo. Nag-text ako, kamusta ka na? Ang sagot niya, okay. Nag-text ako, namimiss ka ni inay. Ang sagot niya, isang scene. Kakaiba ito. Hindi siya nagagalit, pero pakiramdam mo ay lumiiliit ka, na parang kumakapit ka sa isang lubid habang ang isa ay dahan-dahang bumibitaw. Isang araw, nag-aaral si Juan at biglang nagtanong, Mama, bakit hindi na tumatawag si Papa? Natigilan ako. Abala siya. Anak, sumimangot si Juan? Abala, pero hindi niya tayo naaalala? Ang tanong ng isang bata ay parang isang karayom. Tumalikod ako para hindi niya makita ang aking mga mata. Sakto namang dumating si Aling Lydia. Nakita niya ang aking mukha at nagtanong, nagpapadala pa ba siya? Tumango ako. Ngumiti siya ng pilit. Kahit nagpapadala, kung ang puso ay wala na, mahirap din. Opo, lang ang nasabi ko. At dumating ang araw na kinatatakutan ko. Isang tawag sa hating gabi. Kakatulog ko lang. Nakita ko ang pangalan ni Jose. Nagulat ako. Pagkasagot ko, narinig ko ang kanyang galit na boses. Anong ginagawa mo? At tumaas ang bill ng kuryente? At tubig? Ano? Nagpapadala ako, tapos ganyan ka gumastos? Bakit laging kulang? Umupo ako, pilit na hinihinaan ang boses. Ang gamot ni inay, dinagdagan ng vitamins. Ang tuition ni Juan, nakalista lahat. Listahan? Ang dami mong arte. Nagpapakamatay ako sa trabaho dito, tapos ikaw, nagbabantay lang ng tindahan, hindi mo pa mapagkasya? Ang mga salitang iyon ay sumampal sa akin. Naalala ko ang mga gabing nagbabantay ako kay inay, ang pagtitinda habang karga si Juan, ang pawis sa aking likod. At ngayon, para akong isang palamunin. Hindi ako maarte. Sabi ko, inaalagaan ko lang ang nanay at anak natin. Huwag ka nang tumawag ng madalas. Kailangan ko ng kapayapaan para makapagtrabaho. Natigilan ako. Kailangan niya ng kapayapaan para makapagtrabaho.
ang asawa't anak niya, ano ang kailangan para mabuhay. Bago pa ako makasagot, ibinaba na niya. Sa madilim na bahay, narinig ko ang tibok ng aking puso. Kung naririto kayo, mga kaibigan, nais ko lang itanong. Kung kayo si Maria, ano ang gagawin ninyo? Ibinaba ko ang telepono, ang mga kamay ko ay malamig. Tumingin ako sa kwarto ni inay. Alam kong gising siya. Hindi siya nagtanong, pero narinig ko ang kanyang buntong hininga. Kinumutan ko siya. Si Juan, sa kanyang pagtulog, bumulong, "Papa." Niyakap ko siya. Sabi nila, kapag mahal ng lalaki ang anak, mahal din niya ang asawa. Kung ganoon, kung nagiging manhid na siya sa asawa, mahal pa ba niya ang anak? Hindi ako nakatulog. Hindi ako umiyak, pero parang may kumukuha ng init sa aking puso. May tindahan pa akong bubuksan, may inang aalagaan, may anak na palalakihin, pero nagsimula ko ng maintindihan. Ang problema ay hindi lang pera. Ang problema ay kapag ang taong inaasahan mo ay itinuturing ka ng pabigat. Kinabukasan, gumising ako ng mas maaga. Umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang, "Huwag ka nang tumawag ng madalas." Naglinis ako ng tindahan, pero nanginginig ang mga kamay ko. Inasikaso ko si inay. Bago umalis si Juan, niyakap niya ako. "Mama, malungkot ka po kahapon?" Pilit akong ngumiti. "Medyo lang, anak." Pagbukas ko ng tindahan, tumunog ang telepono. Si Jose. "Hello," sabi ko. "Magpadala ka ng 30,000 piso." Agad. Akala ko nagkamali ako ng dinig. Para saan? Nangangailangan ng kaibigan ko. Kung hindi ako makakapagpadala, mapapahiya ako. Ang boses niya ay parang isang utos. Tumingin ako sa tindahan. Ang 30,000 ay katumbas ng isang buwang gamot, bigas at tuition. "Jose, kulang na nga tayo. Alam ko. Ang sa iyo ay para sa bahay, ang sa akin ay para sa negosyo. Kapag napahiya ako, tayong lahat ang mamamatay." Ang mga salita niya ay parang isang banta. "Bigyan mo ako ng hanggang hapon. Hahanap ako ng paraan." "Ngayon na," sabi niya. "Ngayon ko kailangan." At ibinaba na niya. Natigilan ako. Walang laman ang tindahan. Nagsimula akong mangutang sa mga kapitbahay. Nahihiya ako. May nagbigay, may nangako. Nang makumpleto ko ang 30,000, ipinadala ko agad kay Jose. Ang text niya, "Sige." Parang naghagis ako ng pera sa isang balon na walang tunog. Akala ko tapos na. Pagkatapos ng 3 araw, tumawag ulit si Jose. "Magpadala ka ng 200,000. Halos mabitawan ko ang telepono. "Saan ako kukuha niyan? May oportunidad ako sa negosyo. Kung hindi mo ako tutulungan, mawawala ito." "Anong negosyo?" "Basta, huwag kang humadlang." Nanlamig ako. Pumasok ako sa kwarto ni inay. Gising siya. "Humihingi na naman ba siya ng pera?" tanong niya. Tumango ako. Pumikit siya, may luhang tumulo. "Anak ko siya, pero hindi ko siya mapigilan." "Ako na po ang bahala, Nay." Umiling siya. "Hanggang kailan mo kakayanin?" Nagsimula akong mangutang sa mga kakilala, may kasulatan at interes. Nanginginig ang kamay ko habang pumipirma. Pagkatapos kong ipadala ang pera, nag-text si Jose. "Huwag mo akong turuan." Pag-uwi ni Juan mula sa eskwelahan, nagtanong siya, "Humingi na naman po ba si Papa ng pera?" Nagulat ako. "Paano mo nalaman?" "Narinig ko po kayo." "Bakit po hindi siya ang nagpapadala sa atin?" Natigilan ako. Paano ko sasagutin nang hindi masisira ang tingin niya sa kanyang ama? Naghihirap si Papa ngayon. Noong gabing iyon, sinabi sa akin ni Aling Lydia, "Maria, ang lalaking laging humihingi ng pera, may problema yan. Hindi negosyo yan." Natatakot din po ako, pero wala akong ebidensya. "Kung ganoon, mag-ipon ka. Mga text, tawag, itago mo lahat. Kakailanganin mo yan." Noon ko lang naisip. Binuksan ko ang telepono. Sa unang pagkakataon, hindi ko binura ang mga mensahe. Nagsimula akong mag-screenshot, itinatala ang petsa at oras. Sa gabi, habang tulog si Juan, naramdaman kong hindi ako dapat maging inosente na. Kailangan kong maging matalino hindi para makipag-away, kundi para mabuhay. Para sa nanay ko, sa anak ko, at sa sarili ko. Mula noong araw na iyon, nabuhay ako na parang naglalakad sa isang alambre. Sa araw, nagtitinda ako. Pero sa isip ko, laging may kaba. At hindi nga nagtagal,
Tumawag ulit si Jose. Magpadala ka ng 1.5 milyon. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Jose, saan ako kukuha niyan? Magaling ka lang sa pagrereklamo. Akala mo ikaw na ang pinakamahirap sa mundo. Hindi mo na ba ako itinuturing na asawa? Kung kaya mong magpadala, gawin mo. Kung hindi, huwag kang humadlang. Hinahabol na ako ng mga tao. Naiintindihan mo ba? Sino? Wala kang pakialam. Kung hindi mo magagawa, bahala ka. At ibinabana niya. Nakatayo ako. Ang puso ko ay kumakabog. Sino yon, Mama? Tanong ni Juan. Customer lang. Anak, pagsisinungaling ko. Noong hapong iyon, isang customer ang nagalit dahil sinisingil ko siya sa utang. Wala akong pambayad. Kung ayaw mong magpautang, isara mo na lang yang tindahan mo. Sino ba ang nagsabing alagaan mo ang biyenan mong may sakit? Napatigil ako. Gusto kong sabihin na obligasyon ko iyon, pero magiging away lang. Noong gabing iyon, nag-text si Jose. Uuwi ako bukas. Hindi ko alam kung para sa ano, pero alam kong hindi dahil sa pagmamahal. Pumasok ako sa kwarto ni Inay. Nakita niya ang aking mukha. Magkano? Tanong niya. Sinabi ko ang halaga. Pumikit siya, umiiyak. Kasalanan ko. Sinabi ko na sa kanya, "Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Nay. Kapag umuwi siya, huwag kang makikipag-away. Maging mahinahon ka, pero maging matatag ang isip mo." Ayokong madamay kayo ni Juan. Noong gabing iyon, narinig ako ni Juan na umiiyak. Mama, kung aawayin ka ni Papa, tatabi po ako sa inyo. Niyakap ko siya. Ayokong maranasan niya iyon, pero naintindihan ko. Mabilis siyang tumatanda dahil sa mga problema ng matatanda. Binuksan ko ang telepono, inayos ang mga ebidensya. Sa kwarto ni Inay, umubo siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Maria, may mga pagkakataong kailangan mong magtiis at may mga pagkakataong hindi. Ang puno ay gustong manahimik, pero ang hangin ay hindi tumitigil. Naiintindihan mo ba? Tumango ako. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang determinasyon, para bang may pinili na siyang gawin para protektahan kami. Kinabukasan, habang nagtitinda ako, narinig ko ang isang tunog mula sa kwarto ni Inay. Pumasok ako. Nakahiga siya, namumutla, hirap huminga. Inay, nataranta ako. Dumating si Aling Lydia. Tumawag ka ng sasakyan. Si Juan, natigilan. Pupunta si Lola sa ospital, anak. Hintayin mo ako kay Aling Lydia. Sa ospital, tinawagan ko si Jose. Walang sumagot. Humingi ng down payment ang ospital. Wala akong pera. Si Aling Lydia ang nagbigay. Huwag ka nang mahiya. Ang mahalaga ay si Aling Tess. Doon ko naramdaman na ang kasabihang ang asawa ang sandalan ay isang luho. Ang sandalan ko ay ang aking kapitbahay. Sinabi ng doktor. Ihanda nyo na ang sarili nyo. Pangalawang beses ko nang narinig iyon. Pero masakit pa rin. Nang magkamalay si Inay, bumulong siya. Si Juan, nasa mabuting kalagayan po siya, Nay. Tumingin siya sa aking bag. Naintindihan ko. Kinuha ko ang mga papeles na ipinatago niya. Maria, sabi niya, tandaan mo ang bilin ko. Huwag mong hahayaang malaman niya. Opo, Nay, pangako. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Huwag kang makikinig sa mga hindi mo kilala. Opo, patawarin mo ako sa pagkakaroon ng ganyang anak. Hindi niyo po kasalanan yon, Nay. Noong gabing iyon, tumawag si Jose. Nasa ospital si Inay. Sabi ko, kamusta na siya? Malubha. Umuwi ka na. Bukas, sabi niya. Kinabukasan, dumating si Jose. Ang una niyang tanong, may mga papeles ba? Natigilan ako. Nasa bingit ng kamatayan ang ina niya, pero papeles ang nasa isip niya. Bago pa ako makasagot, tumingin si Aling Tess sa kanya at bumulong, huwag kang maging sakim. Biglang tumunog ang telepono ni Jose. Lumabas siya. Narinig ko, oo, nakauwi na ako. Titingnan ko, huwag niyo akong madaliin. Isang boses sa kabilang linya. Kung hindi mo aayusin yan, kami ang mahihirapan. Nanlamig ako. Hindi iyon boses ng kamag-anak. Noong hapong iyon, pumanaw si Aling Tess. Tahimik, ang kamay niya sa aking kamay ay biglang gumaan. Si Jose, tumingin sandali, pagkatapos ay tumalikod. Tahimik kong tinanggal ang aking singsing sa kasal at isinilid sa bulsa.
Pagkatapos ng 3 araw ng burol, kinausap ako ni Jose. Pag-usapan natin ang bahay. Nagluluksa pa tayo. Ibebenta natin ang bahay at tindahan. Saan tayo titira? Kailangan ko ng pera. Manugang ka lang, tandaan mo. Ang bahay na ito ay sa nanay ko. Ang mga salitang manugang ka lang ay parang itinapon ako sa lupa. Asawa mo rin ako, ina ni Juan. 8 taon kong inalagaan ang nanay mo. Hindi ako pipirma. Inalagaan mo siya dahil nakikitira ka. Huwag kang mag-ilusyon. Tahimik kong binuksan ang voice recorder sa aking bulsa. Kung gusto mong ibenta, linawin mo. Sino ang bibili, sino ang nakapangalan. Bukas, may darating. Huwag kang hahadlang. Kinabukasan, dumating siya kasama ang isang lalaking nagngangalang Rico. Gusto nilang papirmahin ako. Tumanggi ako. Kailangan ng testigo. Dahil sa takot sa sasabihin ng iba, tinawag niya si Mang Nestor, isang respetadong matanda sa amin. Bakit niyo ibebenta? Tanong ni Mang Nestor. Kailangan ko ng pera, sabi ni Jose. Paano ang asawa't anak mo? Bahala na sila. Sinabi ko, pinipilit niya akong ibenta ang bahay habang nangungutang siya sa akin. May mga ebidensya ako. Sinabi ni Mang Nestor, hindi mo pwedeng pilitin ang asawa mo. Kailangan mong siguraduhin ang kapakanan nila. Nagalit si Jose at umalis. Sinabi sa akin ni Aling Lydia, mula ngayon, mag-ingat ka. Nagpakita na siya ng tunay na kulay. Noong gabing iyon, narinig ko si Jose sa telepono. Oo, bukas aayusin ko. Huwag niyo akong madaliin. Isang boses, kung walang pirma, mahirap na yan. Kinabukasan, sinabi ko sa kanya ang isang bagay na matagal ko nang pinag-isipan. Maghiwalay na tayo. Tumawa siya. Sino ang tinatakot mo? Paano ka mabubuhay kung wala ako? Hindi kita tinatakot. Ito ang kondisyon ko. Pumapayag akong ibenta ang bahay pero pirmahan mo ang papeles ng diborsyo. Sa akin mapupunta si Juan. At sa perang pagbebentahan, kukuha ako ng 2 bahagi sa 10 para sa amin ni Juan. Ang natitira, sayo na. Natigilan siya, nag-iisip. Ang kislap sa kanyang mga mata ay kislap ng isang taong nagko-compute. 2 lang sa 10? Sige. Nagsimula ang proseso. Dinala ko lahat ng ebidensya, mga text, voice recording, listahan ng mga utang kay Police Major Reyes. Sinabi ko ang lahat. Huwag kang makikipag-away ng mag-isa, sabi niya. Kung may banta, tumawag ka agad. Nang pirmahan ni Jose ang papeles ng diborsyo, ang tanong lang niya, kailan maibebenta? Sa araw ng bentahan, sa opisina ng notaryo, kalmado ako. Si Jose hindi mapakali. Nang matanggap niya ang pera sa kanyang account, agad siyang tumayo. Aalis na ako. Hindi mo man lang bibisitahin si Juan? Para saan pa? Sayo na siya. Lumabas siya, tumatawag. Nakuha ko na ang pera. Sa dating lugar, nag-text ako kay Major Reyes. Umalis na ang target, papunta sa bus terminal. Sa terminal, mula sa malayo, pinanood ko siya. Bago pa siya makapasok, 3 lalaki ang lumapit sa kanya. Sinubukan niyang tumakbo, pero hindi niya nagawa. Hinuli nila siya. Sumigaw siya, anong ginagawa niyo? Pagkatapos ay nakita niya ako. Maria, ikaw ang nagsumbong. Traidor ka. Lumapit ako. Hindi kita isinumbong. Sarili mo ang isinumbong mo. Niloko mo ako. Pinilit mo akong pumirma. Naghiwalay tayo dahil mas pinili mo ang pera kaysa sa amin. Naaalala mo ba ang huling sinabi ni Inay? Huwag kang maging sakim. Natigilan siya. Isinakay nila siya sa sasakyan. Isang malakas na pagsara ng pinto ang nagtapos sa 8 taon ng buhay ko. Isang linggo ang lumipas, tinawagan ako ni Major Reyes. Namatay si Jose. Natigilan ako. Ano po? Matagal na siyang lulong sa droga. Nang mahuli, hindi kinaya ng katawan niya ang withdrawal. Namatay siya sa kulungan. Hindi ako umiyak. Hindi ako natawa. Isang malaking espasyo lang ang naramdaman ko. Ang kasamaang ginawa ay may katapat na parusa, pero kapag nangyari na, hindi ito tulad sa pelikula. Isa itong malungkot na wakas. Sa burol ni Jose, tinanong ako ni Juan, mahal po ba ako ni Papa? Mahal ka niya noon, anak. Pero hinila siya ng kasamaan. Ang taong malakas ay ang taong marunong tumigil. Pagkatapos ng lahat, inasikaso ko ang bilin ni Inay. Ang lupa.
Ibinenta ko ito ng legal, 200 milyong piso. Hindi ako nagsaya, natakot ako. Umalis kami sa probinsya, hindi dahil kinamumuhian ko ito, kundi dahil kailangan namin ng kapayapaan. Pumunta kami sa Cebu. Hindi ako bumili ng malaking bahay. Bumili ako ng isang maliit na lupa at nagpatayo ng ilang kwarto para paupahan isang maliit na negosyo na magbibigay sa amin ng sapat para mabuhay. Sa bago naming bahay, tinanong ni Juan, "Mama, wala na po bang manggugulo sa atin dito?" Niyakap ko siya. "Wala na, anak. Mula ngayon, mamumuhay na tayong payapa." Naglagay ako ng isang maliit na altar para kay Aling Tess. Nagsindi ako ng kandila. Hindi ako humingi ng yaman. Hiniling ko lang na sana makatulog ng mahimbing ang anak ko. Ang buhay namin ngayon ay simple. Sa umaga, naririnig ko ang mga nangungupahan, ang alon mula sa malayo. Nagtitinda ako ng ilang pangangailangan, tulad ng dati. Si Juan, nag-aaral, naglalaro. Minsan, nagtatanong siya tungkol sa kanyang lola. Kinukwento ko kung gaano siya kamahal ni Aling Tess. Gabi-gabi, habang nakikinig sa hangin, naaalala ko ang 8 taon. Ang buhay ay parang dagat, minsan kalmado, minsan maalon. Pero pagkatapos ng lahat, naintindihan ko, ang kapayapaan ay hindi libre. Ito ay bunga ng pagiging matalino, ng katapangang huminto, at ng paghingi ng tulong kapag kinakailangan. Ang aral na natutunan ko, ang pagmamahal ay dapat may hangganan, ang pagtitiis ay dapat nasa tamang lugar, at ang pera ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa dangal. Kung may natutunan kayo sa kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng isang like. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ng ibang bansa ang asawa, mag-isa kong inalagaan ang biyenang na stroke. Sa bingit ng kamatayan, hinawa